Magandang araw mga kababayan. Narito ang pinakabagong weather update natin ngayong araw, Wednesday, August 20, 2025. Patuloy nating minomonitor ang low pressure dito sa may silangan. Unti-unti itong lumalapit sa bansa at nagbabantang tumawid sa norte. Bukod dyan, nakakaapekto ang ITCZ at easterlies sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas. Para naman, lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Para sa forecast weather conditions sa Palawan ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm na dulot ng ITCZ. Posibleng magdulot ito ng biglaang pagbaha o landslide lalo na kung magiging malalakas ang pag-ulan. Sa mga lalawigan ng Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar at Eastern Samar, asahan din ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm na dulot ng easterlies. Katulad sa Palawan, may panganib din dito ng pagbaha at landslide dahil sa katamtaman hanggang malalakas na buhos ng ulan. Sa Mindanao naman, bagamat bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan, asahan pa rin ang mga pag-ulan o thunderstorm na dulot ng ITCZ. Kung sakaling maging malakas ang thunderstorm, maaari itong magdulot ng pagbaha at landslide. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, makakaranas din ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan o thunderstorm. Dulot ito ng easterlies at posibleng magdulot ng pagbaha at landslide sa ilang lugar. Para naman sa forecast wind at coastal water conditions, sa Palawan at Mindanao, asahan ng mahina hanggang katamtamang hangin mula timog hanggang timog silangan. Banayad hanggang katamtaman din ang taas ng alon na nasa pagitan ng 0.8 hanggang 2.1 meters. Sa nalalabing bahagi ng bansa, mahina hanggang katamtaman ang hangin mula silangan hanggang hilagang silangan na may banayad hanggang katamtamang taas ng alon mula 0.8 hanggang 2.1 meters. Bukod dito, patuloy nating binabantayan ng isang low pressure na nasa layong 1,180 kilometers sa silangan ng Eastern Visayas. Papasok na ito sa Philippine Area of Responsibility. Batay sa mga international weather models, may dalawang magkaibang senaryo ang ipinapakita. Ayon sa GFS model, kung sakaling maging tropical depression ito, inaasahan na magiging mahina lamang ang bagyo. Tatawid dito sa Northern Luzon at saka palang lalakas pagdating sa West Philippine Sea. Samantala, sa European model, ipinapakita naman na mananatiling low pressure lamang ito hanggang sa makatawid sa bansa. At tulad ng unang model, dito rin ito posibleng lumakas sa West Philippine Sea habang papalayo sa ating bansa. Ngunit gaya ng dati, marami pang pwedeng magbago sa kilos at galaw nito. Kaya't mahalaga ang patuloy na pagmomonitor sa mga susunod na ulat ng panahon mula dito sa ating channel para sa pinakabagong impormasyon. Lagi po tayong maging handa. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtutok at huwag kalimutang mag-ingat kapag masama ang panahon.